Siguradong hindi matutuwa itong si Coach Yengyao dito sa mga balita na magkakaroon daw ulit ng mga tinatawag na farm team trades o mga lopsided trades itong SMC pati na itong MVP Group. Ang balita kasi ngayong lumalabas ay baka ito raw si Calvin Abueva ay ibalik dito sa SMC, baka dalhin sa Hinebra o kaya naman sa SMB o kaya ito si Joshua Monson na kunin. Meron ding balita na ngayon na baka daw itong si Jerick Misi ay ilipat na dito sa San Miguel kapalit nitong si Chris Miller o kaya naman si Jeron Teng. Meron ding mga reports ngayon sa panig naman ng MVP Group na itong si Cedric Bearfield at si Christian David ay lilipat na dito sa TNT Tropang 5G o kaya naman ay sa Meralco Bolts. Isa ito dito sa mga tinatawag natin na matagal nang nirereklamo ni Coach Yeng Giao. At sa totoo lang kahit naman magalit siya, sa totoo lang para medyo malabo talaga na ang ganitong klaseng mga trades ay mawawala sa PBA. Dahil alam naman natin, yung kapangyarihan dito sa PBA ay hawak ng Board of Governors. At yung Board of Governors ay binubuo ang majority niya ng SMC at MVP Group. Kaya mahirap talaga na yung ganitong klaseng mga trades ay hindi na matutuloy. Kaya nga asahan natin na magkakaroon ng ganito pa ng mga trades hanggat nandyan yung duopoly nitong SMC at MVP. Sa panig naman ng Rain or Shine, Converge at ng Phoenix, yung iba pang mga independent teams, ang magagawa lang na talaga nila ay palakasin yung kanilang team sa pamamagitan ng mga legit na mga trades at mga draft picks. Kasi nga, isa pang problema dito, hindi sumusunod. Obviously, sa salary cap, itong SMC at yung MVP Group. Kaya nga talagang sabi nga nila dehado dito, itong Converge, pati na itong Rain or Shine Elasto Painters. Pasok na at buo na ang quarterfinals cast natin. Ito yung pagkatapos talunin kagabi ng Barangay Hinebra itong Rain or Shine sa Bahrain. Dahil dito, nalaglag na itong Titan Ultra. At ang ibig niyan sabihin, kahit manalo pa Titan doon sa huli nilang game, ay baliwala na ito. Kaya ang mangyayari ngayon, itong Phoenix, Titan Ultra, Terra Firma at itong Blackwater ay wala na dito sa PBA playoffs at buo na yung quarterfinals cast. Ang pag-uusapan na lamang dyan ay kung sino-sino yung mga magiging miyembro nito or rather kung ano yung magiging seeding o yung pwestuhan at kung sino yung may twice to beat advantage o wala. Come from behind yung panalo ng Hinebra kontra dito sa Bahrain, sa Rain or Shine at yung last second 3-point shot ni Scottie Thompson ang nagpapanalo dito sa Gene Kings 102-100. Asahan natin na kung ano man yung magiging resulta nitong huling game ng Hinebra ay susubukan pa rin nilang manalo para naman mas lumaki tsansa nila na magkaroon ng twice to beat advantage. Dahil syempre malaking problema talaga sa Hinebra kung magkakaroon sila ng disadvantage dyan dahil medyo mabigat yung mga makakalaban nila dito sa playoffs. Kaya nga ngayon kung itong Rain or Shine naman, assured ka na ng twice to beat. So kahit matalo sila doon sa Barangay Hinebra, hindi apektado yung place, yung position nila at nasa playoffs pa rin. Siguro bababa sila sa number 1 or sa number 2 or number 3 seed. Pero yung twice to beat ay sigurado na para dito sa ROS. Ang inaabangan na lang natin kung sino yung posible nilang makalaban dito. Dahil yan, syempre, yan ang magiging matinding aabangan talaga ng karamihan. Pero sa ngayon, mukhang itong Rain or Shine Elasto Painters ay talagang magiging isa na dito sa mga top teams dito sa semifinals. At aabangan na lang natin kung sino yung makakalaban. Sa Hinebra naman, ganun din ang sitwasyon naman nila. Mas magiging masaya nga kaya itong si Chris Miller kung siya lilipat ng ibang koponan. Ang nakikita kasi natin dito, itong si Chris Miller, may potential naman to kaya lang nabaon siya dito sa rotation ng San Miguel Beer dahil sobrang lalim ng bench nila. Tignan nyo nga itong si Jeron Teng, third stringer sa San Miguel pero dati starter ito dun sa Converge Fiber Xers. So ano pa kaya itong si Chris Miller? Kaya nga marami naniniwala mas maganda siguro kung si Miller ay mapunta na sa ibang team katulad ng Terra Firma, Blackwater, Phoenix o Titan Ultra kung saan magkakaroon ito ng oportunidad na ipakita kung ano kaya niyang gawin. Kasi syempre dito sa San Miguel, limitado yung mga touches nitong si Chris Miller at ganoon din syempre yung oportunidad niya para maka-score. Pero kung nandun siya sa ibang koponan, ay pwede siyang magkakaroon siya ng confidence na tumira dahil alam niya marami siyang pagkakataon at hindi siya kagad iuupo ng coach.
Ngayon, ang tanong dito, sino naman kaya pwedeng kunin kapalit ng San Miguel? Sa totoo lang, puno na yung roster nitong SMB ngayon at sa tingin ko mas mabuti pa kung draft pick na lang ang kunin nila. O kaya kung interesado silang kumuha ng bagong big man na ipapalit dito kay Mo Wala Tautua dahil matandaan na rin ito. So far, yun na lang siguro kinakailangan ng San Miguel dahil otherwise maganda yung nilalaro talaga ng Beermen ngayon. As it is, itong San Miguel Beer, alam natin of course na nag 10-0 din yan dati no Philippine Cup sa ilalim ni George Gallant pero natalo sa final sa Meralco. Kaya hindi pwedeng magpakumpiyansa itong San Miguel. Ngayon, pagdating dito kay Chris Miller, sa tingin ko, mas maganda talaga na ito'y matrade na at baka tasaya pa siya doon sa ibang team dahil syempre doon magkakaroon siya ng mas mahabang playing time at magiging mas maganda yung sabihin nating performance niya at makikita na lahat na deserving talaga siya na maglaro dito sa PBA sa ngayon. Itong Converge Fiber Exercise ay lumalaki na yung tsansa na makuha yung twice to beat pagkatapos nilang talunin ito namang koponan ng Meralco Bolts o ng LX Road Warriors sa overtime. Grabe yung performance si Justin Baltasar, 25 points at 24 rebounds at marami nga naniniwala na pinakita nito kung ano ang kaya niya talagang gawin dito. At as it is, alam natin na itong Converge nagkasunod yung talo nila. Kaya nga dito sa games sa NLEX talagang nilabas nila yung kanilang galing. Samantala naman itong NLEX Road Warriors talagang namimiss nila yung serbisyo nitong si Robert Bolick. At hindi na tayo nagtataka na pagkatapos halos manguna dito sa standings nung early part ng eliminations, ay biglang nalalaglag ngayon yung NLEX kasi nga wala si Bolick. Pero sabi nga nila kung ikaw naman ang Converge, ang importante dito ay magawan mo ng paraan para ma-secure yung twice to beat advantage dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Fiber Xers. Importante dito kung ikaw naman, itong si Delta Pineda, mag-prepare ka na dito sa playoffs dahil sigurado na magiging mabigat yung mga laban na mangyayari. Kaya nga asahan natin na itong si Delta Pineda, hindi pa tapos yan dito sa pagpirma ng kontrata o pagbigay ng mga signs. Nakukuha pa siya ng ibang player dahil gusto niya talaga na ipakita sa lahat na siya ay magiging ready na pagdating dito sa mga susunod pang sabihin nating encounters ng NLEX sa iba't ibang mga top teams dito sa PBA. Dahil alam natin itong Converge ngayon, consider na isang legit title contender lalo na at maglalaro pa dyan itong si David Defonso. Very excited na Converge dahil dahil maglalaro na si David Defonso para dito sa kanilang lineup dahil dito sa Panat dahil tapos na yung MPBL. Kaya kaabang-abang talaga yung mangyayari dito sa Converge Fiber Xers ngayon. At yan talaga magiging isa dito sa mga, of course, sabihin natin, magpapalalim sa bench ng Fiber Xers sa kasalukuyan. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin si Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, pati na rin itong si Monde Guzman, si Joseph Pineda, binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, Ronald Berbosidad, si Enju at ang iba pa. Katsakino Dukusin.